Kabanata 1371. Hindi siya binigyan ni Avery ng oras para mag-react at agad na nagtanong, ano ka ba? Naghahanap sa akin. Ako ay nasa Ward V03. Kung gusto mong puntahan ako, puntahan mo lang direkta. Siyempre nahulaan ni Avery na sinabi ni Elliot na may kinalaman siya sa kanya. Na isang pagkukunwari. Sa tansya ng oras dapat ay natapos na ni Kyrie ang pagsusulit sa ngayon at ay ipinadala sa departamento ng inpatient para sa paggamot. Ang itim na mukha na subordinate ni Kyrie ay hindi mukhang madaling guluhin at bagaman. Hindi siya anak ni Kyrie. Siguradong hindi mababa ang level niya. Kung hindi siya maglalakas loob para ipakita ang kanyang prestihiyo sa harap ni Elliot. Medyo natagalan bago sumagot si Elliot sa kanya because someone said you were na hospital sa neurosurgery. Gusto kong malaman kung bakit ka nagsinungaling. Sinadya siya ni Avery, if you don't care about me, you won't care why. Pagsisinungaling ko. Hindi sumagot si Elliot. Dahil napakadirekta ni Avery. Hindi naaalala ni Elliot ang bawat bahagi ng kanilang nakaraan, alam niya lamang ang kanilang nakaraan mula sa bibig ng iba at sa kanya. Ganon pa man, naapektuhan pa rin ang panghuhusga niya sa kanya. Maaari niyang pag-aralan ang sino man ang makatwiran at tingnan sila ng may layunin, ngunit sa bawat oras pagharap niya, magiging gulo at gulo ang isip niya. Tulad ng isang spell, siya ay nakatakdang maglakad ng hakbang-hakbang patungo sa bitag ng pag-ibig niya itakda. 11 gabi. Pinabalik ni Avery si Xander at ang bodyguard sa hotel para magpahinga. Hindi pa ako naoperahan. Sa katunayan, makakabalik na ako sa hotel para magpahinga ngayon. Kumiga si Avery sa kama at matamlay na ngumiti. Simula nang bumalik si Avery mula sa pagkakita kay Elliot ngayong gabi, ang sulok ng kanyang bibig palaging nakangiti. Sabi ng bodyguard kay Xander, Dr. Xander, bumalik ka na sa hotel at ako na lang. Bantayan mo ang boss ko dito. Xander, sige, mauna na ako. Sabi ni Avery sa bodyguard, samahan mo si Xander. Ligtas ako dito. Sinong nagsabi sa iyong ligtas dito? After a pause, the bodyguard said, ikaw. May appointment kay Elliot para sa isang lihim na pagpupulong ngayong gabi. Kung oo, aalis na ako. Naisip ni Avery na siya ay mapangahas, at ang kanyang mga salita ay naging mas at higit pa mapangahas. Kung gayon ay huwag kang umalis, manatili dito at tingnan kung si Elliot ay lalapit sa akin para sa isang sikreto. Pagpupulong sa kalagitnaan ng gabi. Sige, hindi ko sinasadyang umalis. Sabi ng bodyguard, ngunit pumunta sa gilid ni Xander. Pero babalik ako sa hotel para maligo muna. Pagkatapos magsalita ay sabay na silang umalis ni Xander. Pagkaalis ng bodyguard ay bumangon kaagad si Avery sa kama at pumunta sa banyo para labhan. Nang nandito silang dalawa, nahihiya siyang maghilamos. Kahit na ito ay isang VIP ward, pagkatapos ng lahat, mayroong lamang ng maraming espasyo, at doon ay walang privacy sa lahat. Sa itaas, neurosurgery. Hiniling ni Lorenzo na bumalik si Elliot at pinaalis siya ni Elliot. Pupunta si Rebecca bukas ng umaga. Maaari mo siyang isama. Tsaka ako. Babalik sa pagpapahinga, sabi ni Elliot. Nang marinig ni Lorenzo ang salitang Rebecca ay agad siyang nataranta. Kung si Elliot ay hindi pumunta sa Roosevelt, si Rebecca ay naging kay Lorenzo. Asawa matapos makapagtapos ng unibersidad. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nasisiyahan si Lorenzo sa kanya. Tsaka sinadya din ni Kyrie na supilan siya ni Lorenzo kaya hindi ginawa ni Lorenzo. Takot sa kanya ng todo. Pagkaalis ni Lorenzo, sinulyapan ni Elliot ang oras. Malapit na mag 12 o'clock. Dito na lang kayo, kakausapin ko ang doktor.
Pagkatapos magpaliwanag sa mga bodyguard, kumakbang siya patungo sa opisina ng doktor. Ang pinakatimog na bahagi ng VIP ward sa pamamagitan ng isang koridor at naglalakad pasulong ay ang pangkalahatang ward at opisina ng doktor. Kabanata 1372. Pumasok si Elliot sa opisina ng doktor, tinanong ang doktor na naka-duty tungkol kay Kyrie sitwasyon, pagkatapos ay lumabas at naglakad patungo sa elevator sa tabi niya. Pagpasok ang elevator, pinindot niya ang numero sa susunod na palapag. Maya-maya, dumating na ang elevator, at humakbang siya palabas ng elevator. Sa halip na direktang pumunta sa Ward V03, pumunta siya sa doktor ng neurosurgery opisina. Natigilan ang doktor nang makita si Elliot. Umupo siya sa tapat ng doktor. At nagtanong, gusto kong malaman ang kalagayan ni Avery. Ito ang privacy ng pasyente, at hindi ako maginhawang sabihin sa iyo. Mukhang nahihiya ang doktor. Kung kakausapin mo ang kakilala kong pasyente, maaari kang magtanong. Direkta ang pasyente. Sabi niya, minor operation lang. Sabihin mo sa akin, ito ba ay isang minor na operasyon? Elliot nagpalit ng tanong niya. Itinulak ng doktor ang salamin sa tungki ng kanyang ilong at pagkatapos mag-isip para. Ilang sandali, nakahinga siya ng maluwag, hindi niya mapagkakatiwalaan ang doktor sa Yon Rovel, at espesyal na tinawag ang isang dalubhasa sa Bridgedale para operahan siya. Sa tingin mo ba ito minor operation ba o major operation? Kumunot ang noo ni Elliot, handang bumangon para hanapin si Avery. Sa oras na ito, sinabi muli ng doktor, pero para kay MS Tate, ang operasyon na ito ay talagang a minor operation, at hindi kanya dinadaya. Umupo muli si Elliot, kumalma, at nagtanong, inimbitahan niya siya mula Bridgedale. Yes, she originally asked me to register and issue a check-up, but after the lumabas ang ulat, hindi niya pinagkakatiwalaan ang aking mga kasanayan sa medikal, kaya natagpuan niya ang eksperto mula sa Bridgedale. Classmate daw siya nung graduate school now. Eksperto siya sa isang malaking ospital sa Bridgedale. Kahanga-hangang maging eksperto sa murang edad. Xander. Oo. Si Dr. Xander ay hindi lamang naging dalubhasa sa murang edad kundi marunong ding makitungo kasama. Nakipag-appointment ako kay Vice President Luis. Elliot, kailan kanya tinawagan? Kanina lang nangyari. Hindi nagtagal pagkatapos ng iyong operasyon sa aming ospital. Biglang sumikip ang puso ni Elliot. Dumating dito si Avery pagkatapos ng kanyang operasyon. At pagdating niya rito, nakita niya out na siya ay nagdurusa mula sa isang malubhang sakit. Gayunpaman, pinilit pa rin ni Avery na gisingin ang memorya ni Elliot, umaasa na kunin si Elliot umalis dito. Malinaw, maaari siyang umalis dito sa oras at pumunta sa Bridgedale. Tumanggap ng mas mahusay na paggamot pagkatapos malaman na siya ay may sakit, ngunit pinili niyang tumawag sa doktor mula sa Bridgedale para sa paggamot dito. Biglang sumakit ang ulo niya. Mahal siya ni Avery. Walang duda tungkol dito. Pero matagal na itong tinanong ni Elliot. Kung hindi lang si Kyrie na biglang nahulog at dumating sa ospital, hindi. Nalaman na si Avery ay may sakit at na-hospital. Walang balak si Avery na sabihin sa kanya ang tungkol dito. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang bodyguard sa ospital pagkatapos maligo. Habang papalapit siya sa Ward V03, bigla niyang nasulyapan ang isang pamilyar na figure. Sa balcony sa tabi ng aisle papasok sa VIP ward area, nakatayo ang isang matangkad na figure. Iyon ay parang Elliot. Lumapit ang bodyguard, at pagkatapos makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, itinaas ang kanyang kamay. At tinapik ang balikat niya. Ginoo Foster.
Nang marinig ang pamilyar na boses, lumuwag ang tensyon ni Elliot. Pinutol niya ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri at itinapon sa basurahan sa tabi niya pagkatapos nakatalikod. Ikaw talaga. Bakit ka nandito? Ngumiti ang bodyguard, pumunta ka ba sa makita ang boss ko? Nakita mo ba siya? I knew she let us go to meet you, hahaha. Hindi ko siya nakita. Mahina hong sinabi ni Elliot kailan ang schedule ng operasyon niya. I guess the day after tomorrow. Detalyadong pagsusuri daw ang gagawin. Tapos bukas. Matapos makumplito ang pagsusuri, tinatansya na ang operasyon ay magiging ginanap, ang isang malaking tumor ay pinipiga ang lahat ng uri ng nerbiyos. Sa utak niya, malumanay na kinausap siya ni Avery at ng doktor dahilan para mawalan siya ng malay. Nang marinig niya ang sinabi ng bodyguard, puntahan mo si Avery. Sabi ni Xander, 30% ang failure rate ng sakit niya. Ang pagpapatuloy ng bodyguard, baka hindi na siya makababa sa operating table. Ako. Nakita na niya ang pag-abot niya ng agreement paper kay Xander. Kabanata 1373. Natahimik ang boses ng bodyguard at agad na humakbang si Elliot patungo. Purok V03. Hindi siya kumatok sa pinto, tinulak lang niya ang pinto ng ward. At pumasok. Bukas ang ilaw sa ward at pumikit si Avery at nagpahinga. Pero siya, hindi nakatulog. Narinig niya ang paggalaw at agad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Akala niya ay ang bodyguard na dumating pagkatapos maligo, ngunit sa hindi inaasahan, si Elliot pala. Nang makita siyang pumasok, tumalon siya at umupo. Kigakat, naglakad si Elliot sa gilid ng hospital bed at tumingin sa ibaba. Sa kanya, may tumor na tumutubo sa utak mo. Napahiga na lang si Avery nang marinig ang mga salita sa likod niya at ang katawan niya. Biglang naging mainit, pumunta ka at magtanong. Ang sabi ng bodyguard mo, umupo si Elliot sa upuan sa tabi niya. I know I'm may sakit, bakit hindi ko ito ginagamot ng maayos? Kapag dapat kong mabawi ang aking memorya, ito ay mangyayari. Natural na gumaling. Natatakot akong ma-inlove ka kay Rebecca. Anak, masanay ka sa buhay dito. At hindi na gustong bumalik sa Ariadne at ang aking sakit ay hindi partikular na malubha, okay lang na i-delay ito. Ipinahayag ni Avery ang kanyang mga alalahanin. Oo, delay it, from the early stage to the late stage. Kapag kinaladkad ka sa kamatayan, mabawi ko man ang alaala ko, makakasama ko si Rebecca ng malinaw. Konsensya, sinunod ni Elliot ang kanyang sinabi at mahina hong sinabi. Avery, bakit ang laso ng bibig mo? Wala ba akong balak na operahan si Avery ay bahagyang namula at mariing nagtanong. Bakit hindi ka nagpatuloy? Tanong pabalik ni Elliot. Napabuntong hininga si Avery, pumayag ka na sa hiling ni Kyrie, ano pa ba ang magagawa ko? Maliban kung gusto mong umalis dito, wala akong magagawa. Sa wakas, alam ko kung paano tanggapin ang aking kapalaran. Hindi ko naisip ang tungkol sa pagkaladkad ng aking sakit. Si Avery ay buhay at maayos, ngunit siyaw mamatay. Pagkatapos ng iyong operasyon, gagawa ako ng paraan para maibalik ka ni Nick sa Ariadne. Saglit na nag-alinlangan si Elliot pagkatapos ay sinabi, baka hindi na ako makabalik. Malapit na si Ariadne. Bumalik ka at mamuhay ka muna. Maaaring hindi mo sabihin iyon, sumakit ang ulo ni Avery. Matulog ka na, tinapos ni Elliot ang usapan. Avery, hindi ako makatulog kapag nandito ka. Elliot, kung gayon pupunta ako. Huwag kang pumunta. Lumapit si Avery at hinawakan ang kanyang braso, manatili ka sa akin sandali. Diretso ang tingin ni Elliot sa kanyang mukha, pasensya ka na ngayon, mahirap matulog ng late.
Kung si Avery ay walang sakit, si Elliot ay maaaring magpuyat sa kanya, ngunit kapag naisip niya ang isang malaking tumor na tumutubo sa utak niya, ayaw niyang magpagulo. Tapos matulog ka muna sa akin saglit. Tumanggi si Avery na bitawan ang kanyang braso. Anyway, hindi madyay-gising sandali si Kyrie. Saglit na nag-iisip si Elliot at naramdaman niyang hindi ito nararapat ngunit hindi nasaktan. Hindi ka ba nakapagpahinga ng maayos nitong mga araw? Tingnan mo ang dark circles mo. Avery umupo, lumipat, at puwersahang hinayla siya pababa sa kama ng ospital. Kahit na ang kama sa VIP ward ay medyo mas advanced kaysa sa ordinaryong isa. Magmumukha pa ring masikip kapag nakahiga silang dalawa. Pagkahiga nito sa tabi niya, inabot nito at niyakap ang katawan nito, ikaw ba usok? Nabulunan ka ba? Hindi. Ipinatong ni Avery ang kanyang ulo sa kanyang leeg at paos na sinabing, dati ka lang manigarilyo kapag ikaw ay nabaalisa. Kahit na ang kasalukuyang mga paghihirap ay tila mahirap para sa tayo upang malampasan, siguradong malalagpasan natin sila. Napagdaanan namin ito maraming ups and downs sa nakaraan. Bakit ka nagpapakasal kay Rebecca? Biglang sabi ni Avery pagkaraan ng ilang sandali katahimikan. Saglit na natigilan si Elliot, hindi inaasahan na babanggitan niya ang sensitibong ito. Paksa. Bakit? Napukaw ang pag-uusisa ni Avery. Kahit hindi mo ako maalala, ikaw. Hindi isang taong basta-basta kayang magpakasal sa isang babae. His voice calmly came, si Kyrie ang humiling sa kanya na pumunta sa akin. Kyrie. Hiniling sa kanya na ibunyag sa akin na kung pakakasalan ko siya, sa aking kakayahan, lahat ng bagay sa ang pamilya Joban ay magiging akin sa hinaharap. Kabanata 1374. Siyempre, ituturing ko ang bata bilang sarili kong anak, sagot ni Rebecca na wala pag-aatubili. Kung nalaman ng bata ang tungkol sa kanyang buhay at nais na bumalik sa Avery sa hinaharap, maaari mong ipanggako na igagalang ang kagustuhan ng bata. Patuloy na tanong ni Xander. Nag-alinlangan si Rebecca. Miss Joban, kung lilimitahan mo ang kalayaan ng iyong anak, mas malalayo lang ang bata. Mula sa iyo, sarili lang natin talaga ang kaya nating pamahalaan. Ano sa tingin mo? Nakikita na hindi nagsalita si Rebecca, katwiran ni Xander sa kanya. Ayon sa sinabi mo, sa tingin mo ba mas malalayo rin si Elliot ako? Hindi nagustuhan ni Rebecca ang sinabi niya. Xander, nag-uusap kami ngayon tungkol sa bata. Ayokong ipahayag ang aking opinyon tungkol sa inyo ni Elliot at wala akong pakialam. Natakot si Rebecca na pagsisihan niya ito at agad na sumunod sa kanya. Mga salita, pangako ko sa iyo. Kung sa hinaharap, kung alam ng bata ang kanyang karanasan sa buhay at gusto kong bumalik sa Avery, nangangahulugan ito na hindi sapat ang aking ginagawa at gagawin ko. Igalang ang kanyang mga kagustuhan at hayaan siyang pumili ng kanyang sariling buhay. Matapos matanggap ang sagot ni Rebecca, si Xander ay itinuring na may aliw. Dahil kung hindi inilipat ang bata, masisira lamang ito. Ayaw niyang patayin ang bata. Ngayon, ay transplant ang bata upang mailigtas ang buhay ng bata at ang bata ay magkakaroon ng pagkakataong bumalik sa Avery sa hinaharap. At saka, kailangan din ni Xander si Rebecca para tulungan silang umalis sa Unravel ngayon. 3 taon nang nagmamahal si Xander sa kanyang kasintahan at nangako makilala ang kanyang mga magulang sa katapusan ng taong ito at magpakasal sa susunod na taon. Ngayon siya na nakulong dito at dapat umalis sa lalong madaling panahon. Lumabas si Elliot sa ospital at hindi umuwi para magpahinga. Kagabi siya sinasamahan si Kyrie sa ward. Sa katunayan, maaari siyang magpahinga ngunit hindi makatulog.
Nag-alala ang kalagayan ni Avery. Iniisip niya kung bakit takot na takot siyang umalis dahil sa sakit. Hindi pa siya naging ganoon kasabik na ibalik ang kanyang alaala. Kagabi, naging siya. Sinusubukang mag-isip pabalik, umaasang maalala ang mga piraso at piraso ng kanilang nakaraan. Habang naaalala niya, mas nagiging blanca ang utak niya. Tumawag siya at tinanong ang pangalawang kapatid na lalaki at ang pang-apat na kapatid na lalaki na pumunta kay Nick. Bahay na magkikita. Pinaandar ng bodyguard ang kotse papunta sa bahay ni Nick. Sa oras na ito, maraming mga luxury cars ay nakaparada sa harapan ng villa. Bumaba si Elliot sa sasakyan at naglakad papunta sa sala ng villa. Elliot, anong meron kay Kyrie? Nandoon lahat ang pangalawang kapatid na lalaki, si Nick, at ang pang-apat na kapatid. Nakaupo ang tatlo sa sala at gumagawa ng tsaa at umiinom. Ang pag-inom ng tsaa sa umaga ay hindi mabuti para sa tiyan. Umupo si Elliot. Sa sofa, nakatingin sa tsaa na nasa harapan niya. Hindi ka pa nag-aalmusal, sabi ni Nick, at binigyan ang katabi niyang katulong A. Commandant. Agad na nagdala ng almusal ang katulong at inilagay sa harap ni Elliot. Hindi seryoso ang pagkahulog ni Kyrie. Maaari siyang ma-discharge pagkatapos manatili sa ospital para sa ilang araw. Kumakagat ng almusal si Elliot at sinabing namatay siya ni Christian. Mahirap. Hahaha. Pwede bang malaki? Tumawa ang pangalawang kapatid, natatakot akong itali ka niya mas mahigpit sa hinaharap. Kailangan kong gumawa ng paraan para mawala siya. Nag-iisip si Elliot ng isang gabi at dumating desisyong ito. Kabanata 1375. Paalisan mo siya. Simple lang kumigop ng tsaa si Nick at nagpatuloy siya. Hindi patay. Huwag mong subukang paalisin siya. Oo, tinawag kita dito ngayon para pag-usapan ang bagay na ito. Napatingin si Elliot sa kanila at patuloy, yung ari-arian ng pang-anim at bunso na nilamon ni Kyrie. Bibigyan ka ng lahat ng oras. Maliban sa Joban Industries na itinatag niya. Sa kanyang sarili, maaari mong kunin ang lahat ng iba pang gusto mo. Tinitigan siya ng tatlong manang blanco, sigurado ka. Sigurado ako. Ang Joban Industries ay pagmamayari ni Kyrie at ito ay ipapaubaya kay Rebecca. Kinuha ni Elliot ang isang tasa ng tsaa at ininom ito, at nagpatuloy, kapag ang bagay ay settled then babalik ako sa Ariadne. Elliot, pinag-iisipan mo ba talaga? Tinapik siya ni Nick sa balikat, although maganda ang ginawa mo sa Ariadne pero maganda ang reputasyon ni Kyrie sa Yonroville. Ang kayamanan ay hindi bababa sa iyong Ariadne. Habang kasama mo si Rebecca. Lahat ng bagay kay Kyrie ay magiging iyo sa hinaharap. Iyong pangalawa at pang-apat na kapatid. Nais lamang na bumalik sa ari-arian ng ika-anim at bunso at ang natitira sa sila ay hindi ko gustong hawakan ito. Second brother, since Elliot wants to go back to Ariadne, why should we stop? Siya, sabi ng pangalawang kapatid. Sa tingin ko rin dapat nating igalang ang mga iniisip ni Elliot. Dahil gusto ni Elliot na bumalik kay Ariadne, tulungan natin siya. Sabi ng pang-apat na kapatid. Nick glared at them both. You two want to divide up Kyrie's industry after Elliot. Umalis, tama. Ang pangit talaga ng sinabi mo. Sinabi ni Elliot na ipaubaya na ito ng Joban Industries. Rebecca, pagkatapos ay tiyak na hindi namin ito hawakan. Kahit nagalit ako kay Kyrie, isang lumang bagay na kumakain ng mga tao at hindi nagluluwa ng mga buto. Napakabata pa ni Rebecca. Paano wala ba tayong maiiwan kay Rebecca? Nakangiting paliwanag ng pangalawang kapatid. Oo, hindi namin hawakan ang Joban Industries. Pero pagkaalis ni Elliot paano?
Si Rebecca ang namamahala sa Joban Industries ng mag-isa. Baka may iba na nanunood. Kung umalis si Rebecca, tayo na ang bahala sa kumpanya at bibigyan natin siya ng kabuuan ng pera bawat taon. Sabi ni Elliot, second brother and fourth brother, don't worry, Lorenzo will take. Pag-aalaga ni Rebecca. Sa oras na mamatay si Kyrie, unti-unting lalaki si Rebecca. Bigyan kanya ng ilang oras. Sinabi ng pangalawang kapatid na lalaki, Elliot, dahil sinabi mo iyan, gagawin namin. Tiyak na hindi magulo sa ngayon. Hindi ganoon kadali ang gusto lang. Mamatay si Kyrie. Ang bagay na ito ay kailangang pag-usapan sa mahabang panahon. Elliot, tinawagan kita dito ngayon para lang makausap kayo. Naabot ang isang konsensus. Tumingin sa kanya ang pangalawang kapatid, syempre wala kaming opinyon. Bakit lang ginawa? Bigla kang nagdesisyon. Nabawi mo na ba ang iyong alaala? Umiling si Elliot, mayroon din akong 3 anak sa Ariadel. Para lang sa 3 anak. Napakabata pa ni Rebecca, pwede na siyang manganak. Ang dami mong anak na gusto mo. Elliot, iba yan. Ano ang pinagkaiba? Hindi ka talaga para sa mga bata. Kay Avery ka ba? Tinusok ni Nick ang kanyang kasinungalingan, in love ka na naman kay Avery. Natahimik si Elliot. I didn't expect na sa aming magkakapatid, meron pala talagang infatuation seed. Tumawa ang pangalawang kapatid, at nagpatuloy, bakit tayo bumuo ng isang alyansa sa unang lugar? Para kumita. Elliot, no wonder ikaw ang nauna. Nahuminto. Dahil hindi ka naman gaanong nagmamahal sa pera. Elliot, huwag mo akong pagtawanan. Mayroon akong bayan sa isang bansa at tiyak na gagawin ko bumalik ka. Kung ano ang hometown ay hindi hometown, kung saan mayroon kang pera ay hometown. Kung gusto mong bumalik, hindi ka namin pipigilan. Ngunit sa maikling panahon, tiyak na hindi madaling simulan. At least kailangan mo munang makakuha ng ilang karapatan kay Kyrie. Elliot, alam ko. Handa na ako para sa mahabang panahon. Sabi ni Nick, tapos matulog ka muna. Tingnan mo ang pulang dugo sa iyong mga mata, nakakatakot. At saka, kailangan nating gumawa ng paraan para mapaalis muna si Avery. After Kyrie's discharge from the hospital, I will have a good talk with him. Siya dapat pumayag na palayain si Avery. Sabi ni Elliot. Tinapos niya ang almusal at bumangon. Sabi ni Nick, well, after all, Kyrie's goal is to keep you. Sa gabi, dumating si Elliot sa ospital. Pumunta muna siya sa neurosurgery para makita si Avery. Nakahiga si Avery sa kama, pumikit, at mapayapa na natulog. When the bodyguard saw Elliot's coming, he immediately explained, my boss. Nagkaroon ng general anesthesia ngayong hapon, ngunit hindi pa rin siya gising. Nagtaka si Elliot bakit kailangan niya ng general anesthesia. Wala ba siya? Surgery pa ba? Thank you for watching Kamaster. Don't forget to like and share.